Magandang umaga po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa mga kababayan natin na nasa abroad, mga OFW, mga migrant Pinoy, at especially po sa mga migranting Pilipino na nandito po sa United Kingdom. Ako nga po pala si Paul Ocampo, ang content creator po ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Ngayon, nakabalik na po ako dito sa United Kingdom at nagsimula na po akong magtrabaho ulit. Bumalik na po sa normal ang aking buhay. At ito po ay pagkatapos ng pagpanaw ng aking ina. Ako po ay nanatili sa Pilipinas ng 4 na buwan dahil sabi nga nila kung ikaw po ay nagluluksa, iba po to lalo na po kung nanay ninyo ang pumanaw. Kaya ako po ay nag-decide na magstay doon at magpahinga at pilitin ang sarili ko na makalimot o at least guminhawa man lang ang aking pakiramdam sa pagkawala ng aking ina. Ngayon, nakailang vlog na rin po ako tungkol sa kanya at alam naman ninyo na yun nga, kwento ko nga na nagparamdam siya sa akin, na paniginipan ko siya. Tapos, naikwento ko rin po sa inyo yung moment na ako po ay nasa matinding problema. Ako po ay nasa matinding stress, anxiety. Nagkaroon po ako ng problema sa buhay, na muntik na po akong alam nyo na. At sa hindi inaasahang pagkakataon, nandun ang aking mama na sumagip sa akin. Gaya nga po na sabi ko dun sa vlog na yon, kung hindi po siya dumating, hindi ko na alam kung ano nangyari sa akin. Ngayon, naipangako ko po sa inyo na sasabihin ko naman kung paano po kami binuhay ng aming nanay. Pero sa pagkakataong ito, uunahin ko muna pong sabihin sa inyo kung ano po talaga ang nangyari. Although meron na akong vlog na ganyan pero scripted po kasi yun Mas gusto ko po yung hindi ko po sinulat o kusa pong lalabas sa aking dibdib yung nangyari sa kanya. So, ganito po kasi yun Before July, or I think first week ng July yun ang natatandaan ko. Nagkausap kami ng nanay ko sa telepono. Na tinawagan ko lang siya sa Messenger. Napakahirap pa naman tawagan nun kasi nga medyo hindi siya maalam sa mga, alam mo ng mga matatanda di ba? Hindi sila maalam sa mga bagong telepono, di ba? Kaya naayos ng pamangkin ko. Ngayon nagkausap kami kasi nasabi na sa akin ng kapatid ko, si Nep, na yun nga, may problema na kay mama kasi hindi na nagkakakain. So, ang ginagawa lang niya is kakain lang siya pagka meron siyang mabiling fast food. So, namimili na siya ng kinakain ngayon. Pag walang mabiling fast food at walang bumili para sa kanya, hindi siya kakain talaga. Kaya nakita ni baby, ni Nep, na pumapayat siya. At saka kung ano man lutuin ni Nep dun sa bahay, hindi talaga niya kinakain. Kaya nag-usap kami, sabi ko sa kanya, ano bang problema ka ako ma? Bakit nagkakaganyan ka? Nilulutuan ka ng pagkain dyan, ayaw mo naman daw kainin. Ang sabi niya sa akin, anak, napaka-tabang ng aking panlasa. So, sabi niya, hindi daw niya malasahan lahat ng niluluto sa bahay, kaya gusto niya yung fast food na, alam nyo na, ang fast food sa Pilipinas ay maalat talaga. So sabi ko sa kanya, paano gagawin natin? Medyo magastos ka ako yan. So sabi niya, hindi ko alam Sabi niya, basta ganun Sabi, may sakit ka ba ka ako? Sabi ko, ano bang nangyayari ka ako sa'yo? Sabi niya, yung kidney ko raw, medyo may problema na yung isa, pero yung isa okay pa, functioning pa raw. Sabi ko, okay naman pala bakit hindi ka kumakain? Sabi niya, talagang hindi kumakain yun na sa bahay. Sabi niya kasi matabang nga. Tapos, di sabi ko, ganito na lang ka ako. Sige, di magpapadala na lang ako ulit ng konting pera. Pasama ng kapatid ko na nasa Singapore. Siyempre, tumutulong naman din sila Nep kasi
Si NEP naman ang nagbabantay sa kanya eh. Kaya sabi ko sa kanya, ngayon para sumaya ka, papadala kita sa Singapore ulit. Ako na sasagot ng pamasahe mo. Sabi ko, kasi alam nyo, mahal na mahal niya yung kapatid namin, si Cathy. Talagang ano yan, talagang bantay sa kanya yan kasi naging chaperon siya nung araw niya nung nag-gymnast yan eh. So, gusto niya, alam ko gusto lang niya bumalik doon kasi matagal din siya natira doon eh, 10 taon din eh. Magti 10 years. Pinantayan niya yung apo niya, yung pamangkin ko, si EJ, yung anak nila Cathy at saka ni Emil. Kaya siguro namimiss na niya yon. Sabi ko sa kanya, sige, sabi ko pumunta ka na lang doon sa ako doon sa Singapore sa December. At ako nang bahala sa iyong pamasahe. So umuo naman siya. Okay. Before that, nag-usap na rin kami ni Cathy na gano'n ang gagawin namin. Ako na ang gagastos. So di natapos ang usapan namin. Pagkatapos ng usapan na yon siguro lumipas ang mga 3 to 4 days. Naglagay sila ng CCTV camera doon sa kwarto niya para makita namin kung ano nangyayari. Ay ito na, medyo may problema na hindi na siya hindi na siya masyado nakakatayo, nahihirapan na siya. Pero although gusto pa rin niyang dumumi sa toilet, gusto pa rin niyang umihi doon. Tapos yung pagkain niya, kunti-kunti na lang. Tapos napansin namin, lumaki yung tiyan niya. Lumalaki yung tiyan niya. Tapos nung tinitingnan ko siya sa CCTV, sabi ko, parang may ano na siya eh, alam mo yung parang yung mata niya, saka yung isip niya, yung galaw niya, iba na eh. Yung parang step by step na, tapos yung mga movement niya, yung sagot niya, parang iba na rin, ganun. Tapos pinasyalan pa nga siya ng mga kamag-anak namin sa side niya. Nakikita ko yung mga ngiti niya, parang wala na siya sa sarili niya, parang pinipilit niyang i-comprehend lahat ng mga usapan. Kaya ang sabi ko, nako Diyos ko, ano na to, delikado to, meron na tong may problema na to. Kaya sabi ko kay baby, ano bang gagawin natin? Sabi niya, kuya, umuwi ka na. Kasi nakakaramdam na ako na hindi maganda nangyayari kay mama. So, actually, nung nangyayari yun, nandun na rin yung kapatid ko, si Cathy. Nung araw na yon, nung dumating siya, yun na nga napansin namin na yun na may problema na siya. Tapos ngayon ako, syempre, wala naman akong choice, kailangan ko din talagang umuwi, di ba? Although, iniisip ko nga kasi gastos yun eh. Parang gusto ko lang ibigay yung pera ko sa kanya para makatulong na lang kasi alam naman nyo dyan sa Pilipinas, napakahirap magkasakit yan eh. Di ba? Napakamahal ng medical procedures, di ba? Lahat pera-pera talaga, di ba? Lahat babayaran mo, di ba? So, ang ano ko lang, bigay ko na lang lahat yung pera ko, pati pocket money ko. Pero sabi ni baby, wag kuya, baka may mangyari na kay mama. At least, nakita mo man lang siya. Tama naman siya, di ba? Sige na, pupunta na ako. Yung aking paluwagan, sinangla ko na. Kaya, wala akong nagawa, di ba? Tapos, nanghiram pa ako ng pampamasahe ko. Ganun talaga eh. So, nakauwi na ako. Nung pag-uwi ko, parang mga July, siguro yan, July 11 o 12. Pagdating ko pa lang, nung sinundo nila ako, sabi sa akin ni Nep, nasa ospital na yung nanay namin kasi medyo may problema na. Dahil lumalaki nga yung tiyan, saka ang bigat na niya. Hindi mo na siya mabuhat halos, hindi mo na maalalayan. So, diretso kami sa ospital. Pagdating namin sa ospital, okay naman siya, nakita ko, makakausap mo pa, nakilala pa ako, pero paminsan-minsan may mga moment siya na wala na eh, yung tinititigan niya ako, tapos minsan pagkamalan pa nga niya akong doktor eh. Sabi ko, ano ba yun, doktor daw ako, sabi ko. Sabi niya, sabi nung pamangkin ko, sino yung nasa harap mo? Sabi niya, si doktor? Sabi ko, anong doktor? Nawakan kamay niya, sabi ko, si Paul to. Ay, ikaw pala yan, anak. Sabi niya gano'n. Alam mo yun, nagkatawanan kami, di ba? Pagkatapos nun, pina-procedure namin siya, na tinatanggal namin yung tubig, tapos binayopsy yung tubig. Wala namang nakitang cancer cell o cancerous thing dun sa tubig na nakuha sa kanya. Kaya pala isipan nyo sa mga doktor kung saan nanggagaling yung tubig. Kala nila nanggagaling sa matris, pero hindi pala. So, ang akala namin, okay na siya at yun na.
nilabas na namin, dinischarge na. Okay na siya eh, nakakausap na, maganda na yung takbo ng kanyang isip, di ba? Bumalik na ulit. So pagdating na, sabi ko kay baby, wag na munang dalhin dun sa Kainta kasi sa Kainta ang kwarto niya nasa taas. Saka hirap siya pumunta dun sa toilet kako, medyo baka madulas. Ako doon na lang muna sa bahay ko, dun sa may SMDC Charm Resident. Magkatabi lang naman kami ng ano eh, Karangalan sa kayo magkatabi. So doon muna dinala sa condominium, doon muna namin siya pagagalingin, recovery muna siya doon. Kasi malapit lang yung ano eh, wala nang masyadong lakaran eh. At least pagdating sa toilet, pagpunta sa toilet, mabilis lang siya. Para ano, kailangan lang ako may kasama kasi hindi ko kaya mag-isa eh. So, sinamahan ako ng pamangkin ko, doon muna siya tumuloy. So, unang-unang araw ng recovery niya, ang hinihiling niya sa akin ay bilang ko siya ng maya-maya. So, binilang ko siya ng maya-maya. Yung maya-maya na yon, dinayo ko pa Santa Lucia Mall. Eh, hindi naman ako marunong mamalengke sa sa public market. Kaya pumunta ako na Santa Lucia. Swerte ko naman, merong nag-iisa na lang maya-maya. Diyos mio, napakamahal pala niyan. Ang liit-liit na kapirasong ganun. Wala pang 1 kilo, 500 piso. Ngayon, siyempre, nanay ko nag-request. Binili ko. Ngayon, binilin pa niya sa akin na, Paul, wag mong lagyan ng asim. Gusto ko parang nilaga lang. Lagyan mo lang ng konting petchay, ganyan. Tapos sibuyas, kamatis. Yun na, okay na sa akin yun. Huwag mo nga asiman, sabi niya. So, sige, niluto ko ha. First time ko nagluto para sa kanya, as in request niya, nilutuan ko siya. Kinain naman niya nung gabi. Sarap na sarap siya, ang dami niya nakain. Yung nanay ko ulit na dati na nakita ko bumalik. So, nakita ko na yun, sabi ko, salamat sa Diyos kako, okay na siya kako, nakaka-recover na siya. Ngayon, the next day, parang iba na naman, nagde-deteriorate na naman, parang hirap na naman tumayo. Tapos sabi ng pamangking ko, si Charis, sabi niya, tito, parang lumalaki na naman yung tiyan niya eh. Tapos, tinignan ko, sabi ko, oo nga. So, sabi ko, ano kayang gagawin natin dito kako? Kaka-procedure pa lang niya. So, nag-usap-usap kami, medyo nag-ano na naman yung mata niya. Kasi makikita mo pag ang may sakit, kasi nga sa ospital akong tatrabaho dito sa UK, matagal na ako sa ospital, 15 years na ako halos, 16 years na. Kaya pag may mga problema ang mga pasyente, lalo na pag may edad, alam na alam ko kaagad yung mata pa lang tingnan mo. Pag yung mata, wala na, yung parang tumatagos pa sa'yo yung tingin, may possibility na yun na may ano bang tawag namin yan, yung malapit na siyang, alam mo na, malapit na siyang mamatay, near death experience. Basta malapit na siya, may possibility pwede na siyang mamatay. So, yun nga, ang nangyari is, inintay namin kung anong pwede namin gawin. Ako, ayoko nang siyang daling sa ospital kasi nahihirapan ako, nakikita ko siya na tinutusukan siya ng mga kung ano-ano na naano ko dun saka para bang pinapahirapan mo siya lalo eh. Kasi alam ko na sa sarili ko na papunta na siya doon. Pero ang masama nito nung ikatlong araw ng kanyang recovery, nung dumating na yung isang pamangkin ko, si Ai, na siya naman nagbabantay, saka si Charis nandun pa rin. Si Charis ang tindi talaga niyan, talagang hindi niya binitawan si mama eh. Ako naman is tumutulong lang naman maghawak. Hindi ko naman kayang paliguan ng sarili kong nanay kasi lalaki ako at ewan ko. Siguro dadalhin ko siya dun sa banyo, pero yung dalawang pamangkin kong babae ang gumagawa ng pagpapaligo sa kanya, pinupunasan siya. Tapos pagkatapos na siya, aangat namin siya, dadalhin namin ulit siya sa kwarto. So, ang masama, nung pangatlong araw na ng recovery niya, dumumi siya ng napakaitim. Na itim, ang dami, grabe. At ang tingin ko doon, meron ng internal bleeding sa loob. Ang dami, grabe. Natakot ako noon eh, kasi sabi ko, delikado na to. So, nilinis namin siya, tapos binalik namin ulit sa kama. Tapos nandun na yung nagde-deteriorate na siya, kung ano-ano na sinasabi. Hinahanap ang tatay namin. Hindi ko alam kung tatay namin, yung papa namin, yung asawa niya.
na namatay na, or ang nahanap niya yung lolo namin na tatay naman niya. So mamaya hanapin naman niya yung lola namin na namatay na rin naman na yun. Tapos palagdas gumaganon pa siya, yung nagpipray siya, tapos kahit lapitan mo siya, magse-selfie kami, nakatingin lang siya doon sa ano, pero parang wala siyang response eh. Tapos nagsimula na rin siyang hindi uminom ng gamot, nagsimula na rin siyang hindi na kumain, yung tubig niya konting-konti na lang, kaya sabi ko ito na ako, ito na yung mangyayari na may pwedeng kunin na siya sa amin. So, nag-decide yung mga kapatid ko na dalhin sa ospital. Nag-decide din yung tiyuhin namin, yung kapatid ni mama na si Tito Godo at saka si Tito Pirio, na dalhin na rin siya sa ospital. So dinala namin siya sa ospital, may ambulansya kami nahiram doon sa pinsan namin kay Chona na tumulong sa amin, na meron silang foundation na may ambulansya, na ito ay doon sa simbahan ni Soriano. Marami pong salamat sa inyo doon sa mga tumulong po sa amin diyan sa simbahan po sa dating daan, sa simbahan po ni Mr. Soriano. Maraming pong salamat. Chona, maraming salamat. So dinala namin muna si mama diyan sa labor hospital. Yung alam ko anong tawag na ngayon diyan. Diyan sa labor hospital sa may Quezon City, sa may Project 4 ba yan o ano. Diyan din kasi namin dinala ng tatay ko. Diyan din siya gumrabe. Hindi siya halos ginamot dyan eh. So nung dumating kami doon, pinapila yung nanay ko, nakikita naman nila na nanay ko wala na eh. Dapat diretso na kaagad yun. Yung pala, ganun pala ang sistema ng gobyerno ngayon. Libre nga lahat, no? Kahit mag-private ka pa, may babayaran ka pa rin konti, pero mag-iintay ka ng ilang oras. Kung swerte ka at may mabakanting bed, okay ka, makakapasok ka agad. Pero kung wala, sorry ka. Pwede ka maghintay ng 1 araw, 2 araw, 3 araw, o baka 1 linggo. Nandun ka lang. Hindi man lang na siyang nilagyan ng dextrose o pinahiga lang siya sa parang stretcher, yun lang. So, nagalit na yung kapatid ko. Sabi niya, kuya, balik na lang natin ulit dito sa Salve. Yung isa, dyan sa may Marikina Pasig na ospital na private. Hindi naman makamahalan doon at okay din ng mga doktor. So, sabi ko, sige na, pakuha mo na ulit doon sa ambulansya at dalhin na doon. So, dinala namin ulit doon sa Salve. Pagdating doon sa Salve, okay na, pinasok na siya. Pagkatapos noon, dumating yung kidney consultant. Ako, I'm working in the kidney department of Nottingham University Hospital in City Hospital. 6 years na ako dyan. Kaya dumating yung kidney consultant, yun na, alam ko na, kidney na ang nadali sa kanya. Na so far, hindi makapaniwala yung 2 pa niyang doktor na bakit kidney ka agad ang nadali. So ito na, sabi ng kidney consultant, both kidneys are not functioning properly. So, pag ganun na, may possibility mag-cardiac arrest ang pasyente. Kaya tinanong niya kami, sa inyo bang magkakapatid, ano bang desisyon ninyo? I-revive pa ba natin siya? O hindi na? Kasi kung i-revive natin siya, lalagyan siya ng mga makina niyan, tapos ganyan, bubuhayin pa siya. At titingnan natin, baka sabi namin, hindi na. Kasi, mahihirapan siya. Saka may binibigyan kami ng isa pang option na yung isang klase ng dialysis na 2 lang ang gumagawa sa buong Pilipinas. Ang National Kidney Institute at saka ang St. Luke's. Ang sabi sa amin, ang presyo nun is almost nasa 400,000 per session. At hindi lang isang session yon, sunod-sunod yun. So, asan kami kukuha ng ganong kalaking pera? Diba? Saka, sa edad niya na 83 years old, 84 years old, mahihirapan din makabawi na yung kidney niya. So, nag-decide na kami na hindi na nire-resuscitate at gagawin na lang yung traditional way of healing. Ano ba yun? Traditional way of healing. Yung normal way of healing. Yun na yung lalagyan ng mga matitinding gamot,
Yung mga antibiotic, mga titingnan kung magre-recover ang katawan niya. Saka ipapakuha pa rin namin yung kanyang tubig sa tiyan niya kasi lumaki na naman ulit eh. So, yun ang ginawa namin. Pinakuha yung tubig sa ano, pero natanggal yon, tapos nilagyan na siya ng drain para in case na dumami na naman yung tubig, dire-diretso na. Kasi yung una walang drain, wala siyang ganun eh. So, nangyari, di na, natanggal na yung tubig na yon, tapos yun nakita na namin, hindi na nagre-recover. Tulog na lang siya, parang comatose na. Yung paghinga niya malalim, tapos yung mga binibigay sa kanyang pagkain by ano na lang, yung fluids nung lalagay dito sa ilong na tubo, di ba? Sinusuka pa niya. Minsan bumabalik. So, although alam ko na yon, medyo ano na ako, ayaw ko sabihin sa kanila, medyo sabi ko near na eh, near, malapit na siya. So, August 1, puntahan pa yung mga ibang kamag-anak namin, binisita siya. Pero hindi na rin siya makausap. Talagang wala na. Ito pa, dapat August 31, babalik na ako ng UK. Kaya anong nangyari is, hindi ako nakabalik. Sinabi ko dun sa boss ko, ang deadline ko kasi dapat August 4 or 5, nandito na ako. Nag-start na ako mag-work. Ang sabi nga sa akin ng boss ko, hindi daw pwede yun. At mangyayari is unpaid leave. Unauthorized pa na leave yun. Sabi ko, bahala na kayo kako. Kasi ayokong iwanan yung magulang ko na ganito, yung nanay ko. Ngayon, kung may mangyayari sa kanya, mamamatay siya. Tapos nandyan na ako, tapos babalik na naman ako kako. Napakasili naman nun, di ba? Saka hindi din ako makakatrabaho, kako, pag namatay yung mother ko. Yun ang sinabi ko sa kanila. Pero sabi ng manager ko, ganito na lang, pagka may nangyari na, tumawag ka ulit sa amin, tapos bibigyan ka namin ng bereavement. So, salamat naman, di ba? Hindi ko alam kung ano yung unang binigay sa akin na 3 weeks. Hindi ko alam kung yun ay emergency or what. Pero bibigyan pa nila ako ng 2 weeks na bereavement. So, yun na, alam nyo na, August 2, umuwi pa ako ng condo kasi nagpahinga ako naligo ako, tapos bumalik, sabi ni Nep, bumalik ka na dito kuya kasi iba na si mama bumalik na agad ako, tapos doon ako natulog kasi hindi ko talaga kaya, tapos puyat kami ng August 1 so pag dating ng mga ng mga alas 2, medyo madami ng tao doon kasi dagdatingan na yung mga ibang kapitbahay namin. Kompleto na kaming mga pamilya, nandun na yung mga pamangkin ko, lahat sila. Hinihintay namin yung bayaw ko, tapos yung isang bayaw ko rin daw darating. Ngayon, mga around 2:30 o magti-3 na, pinalitan yung oxygen niya. Yung oxygen niya na malaki, ubus na, pinalitan. Alam mo, pagpalit ng oxygen, doon siya nagbuntong hininga. Nakitang-kita namin yung niya. Kasi gumising na ako kasi nakaramdam na ako. Sabi ko, mayroon na itong mangyayari ka ako. Gumising na ako. Nalimpungatan ako tumayo ako. Tapos nung pinapalitan na, yun na. Alas 3 yan. Alas 3. Pareho nung pagkamatay ni Jesus Christ, diba? 3 o'clock. Last breath niya. Talagang, siguro mga 3. Yun na. Wala. Siyempre, not to resuscitate na pero tinawag namin yung nurse, inayos nila. Siyempre, kailangan niya i-declare kung anong oras di ba? May mga dadaling pang equipment yan, yung mga ECG ba yung something para makita talaga kung talagang patay na. Dineclare, 3:10 patay siya. Namatay siya 3:10. Tapos dumating na yung bayaw kong isa, yung asawa ni Cathy. Yung bayaw ko naman kay Nep, hindi nakarating kasi nasa Bataan pa siya noon. So, ayun na, matay na mother namin. So, actually hindi ako umiyak nung namatay siya. Ganun din kasi yung nangyari sa akin nung namatay yung tatay ko. Hindi din ako umiyak. Actually, hindi talaga ako umiyak nung namatay yung tatay ko. Pero deep inside.
Masakit. Deep inside. Para kang, alam mo yun, yung tinusok ka ng ng mahabang needle. Tagus-tagusan dun sa puso mo. Pero sa nanay mo, hindi, iba. Para kang sinaksak ng balisong sa puso mo. Ganun pala pag nawalan ka ng nanay, ng mother. Iba pala. Kala ko, prepare ako eh. Kala ko prepare ako sa mother ko. Kasi sabi ko, hindi na pwedeng mangyari sa akin yung nangyari. Noong araw na namatay tatay ko na 3 buwan, 4 na buwan akong hindi nakikipag-usap, hindi ako makakausap. Tulala lang ako. Alam ko nga, hindi pa ako naliligo noon sa sobrang sama ng loob ko, sa sobrang galit ko sa mundo. Kasi parang nawala yung pangarap namin na matay tatay ko eh. Gusto ko sana magpiloto o kaya gusto ko sana aeronautical engineer. Yun ang pangarap ko. Pangarap ko, eroplano. Eh, paano ko pa ma-attain yun? Wala na yung tatay namin na yun ang talagang kumikita sa amin. Yun ang aming provider. So, talagang hindi ko alam. Yung sarili ko nung pa-time na yun, parang tulala ako, ano bang gagawin ko? Magtatrabaho ba ako? O mag-aaral ako? Siyempre, hindi ko maasa sa nanay ko kasi nanay ko, hindi naman siya nakatapos ng high school eh. Grade 6 lang siya eh. So, ito ngayon, although established na kami lahat, kaming 3 magkakapatid, pati mga pamangkin ko, nung namatay siya, hindi na usapin ng kabuhayan eh. Hindi na usapin ng pangarap. Usapin nung nawala na siya, yung inanay mo, yung ina mo, na talagang pwede mong sangganan, di ba? Pwede mong kapitan, pwede mong yakapin, mahalin, di ba? Lalo na sa ganitong edad, nakatid 56 na ako, gustong gusto ko makasama nanay ko dahil matagal ko siyang di nakasama. Tapos biglang nawala. Kaya sabi ko, ang hirap pala ng ganito. So, alam niyo ako, mapagbiro ako eh. Kahit doon sa burol, binibiro ko sila. Pero akala siguro nila sa akin eh, baliwala yung nangyari. Hindi. Sa totoo lang, pag mag-isa ako doon sa condo, sabog ako. Wala akong ginawa, hindi matulog. Hindi nga ako halos nakapasyal eh. Swerte ko lang nung nakaraan na imbitahan ako papuntang Baler. Kaya sumugod na ako, pumunta na ako kasi gusto ko namang medyo maka-uplift ng aking puso, di ba? Na hindi naman kalimutan siya o ano, kundi alam ko naman ayaw din naman niya ako maging ganun eh, na susukob ko yung sarili ko doon sa pagkawala niya, sa pagkamatay niya, di ba? Kaya nung nilibing na siya, wala na. Wala nang nanay. Wala nang mama. Wala nang mama Glo. Wala nang mama Gloria. Madami kasi akong mga kasalanan sa kanya nung kabataan ko pa eh. Ngayon, nung napunta ako ng UK, malaki ang binago ko. Kaya nga kahit kakaproblema tong bansang to, ito ang nagpabago sa akin. Magbigay ng malinaw na pananaw sa buhay. Maging responsable, maging makatao, makatulungin, di ba? Maging pasensyoso, maunawain ang ibang tao bago mo unawain sarili mo. Matutong huwag ka agad magalit, mapikon. Ngayon, gusto ko sanang makasama pa siya eh, para makita niya. Pero siguro naman, alam ko naman nakita na niya yung pagbabago ko. At ang gustong-gusto ko lang sa mga pangyayaring yun, eh yung time na napagsilbihan ko siya, bago man lang siya pumanaw. Nandun ako. Nandun siya sa bahay ko. Napakalaking kaginhawaan sa akin yun.
na sa mga huling moment niya, magkasama kami. Nandun ako, di ba? Kaya ako, ito na lang, medyo mahaba na to. Ang sinasabi ko lang sa inyo, madrama yung sinasabi ko, di ba? Pero tandaan ninyo, pag kayo nawalan ng ina, namatay ang nanay ninyo, kahit gaano pa kasama ang nanay ninyo, mararamdaman nyo yan. Pero ako, sa totoo lang, ang nanay ko hindi siya naging masama sa amin. Malamang hindi ko lang siya maintindihan kasi iba ang way ng thinking niya eh. At hindi naman ako naniniwalang may masamang ina. Kung may gawin man silang gano'n, may reason yun, ba't nila ginagawa yun? Maaring mali ang reason nila, maaring mali ang ginagawa nila, pero ginagawa nila yun dahil mahal nila kayo. Tandaan nyo nang galing kayo sa kanila, sa tiyan nila, di ba? Kaya kung kayo, lalo-lalo na kayo yung mga nag-a-abroad, yung mga nakatira sa abroad, sa United States, sa Europe, sa UK, yung mga ginhawa na sa buhay, na nakakalimutan pa ang nanay. Diba? Yung iba nga, hindi pa umuwi eh. Ayaw umuwi. May mga nanay na bedridden na, ayaw pa umuwi. Diyos mio, umuwi kayo. Huwag niyo iasa sa mga carer. Yung nanay ninyo, uwian ninyo. Puntahan ninyo, bisitahin ninyo. Alagaan ninyo kung pwede. Kung kaya, alagaan ninyo. Yun ang importante. Maparamdam mo sa nanay mo na mahal mo siya. Kasi once na nawala na siya, wala na. Paano ka pababawi? Katulad ko, paano pa ako babawi? 17 years on and off ako pa nandito ako sa UK. 2018 ang una kong uwi. After that, hindi na ako nakauwi. Pangako ko sana every 2 years o every year, uuwi ako. Kaso ba, itong buwisit na pandemic na to pumasok. So, walang way. Makauwi. 3 years. So, nakauwi ako 2024, last year. So, 2024 last year, imbis na i-spend ko sa kanya, pumunta pa ako ng Agno. Namasyal pa ako doon. Na dapat pala ni-spend ko na sa kanya. Kaya pala ayaw niya akong paalisin. Meron na palang pangitain. Wala akong magagawa eh. So, umuwi ako ngayon, may sakit na siya at namatay. So, ngayon, wala na akong mababawian. Diba? Tapos na. Kaya kayo, na okay pang magulang nyo, balikan nyo sila. Tatay, nanay, at lalo-lalo ng nanay. Ang nanay, kahit papano, ikaw ang palaging iniisip niyan. Maaaring may mga paborito siya. Katulad namin, paborito niya yung kapatid ko, si Cathy. Pero, nung last year kaming magkasama, nung sumama siya sa akin sa condo, nung karating ko, naramdaman ko na miss niya ako, naramdaman ko na mahal niya ako. Pinakita niya sa akin yun last year. Kaya sobrang lungkot ko talaga nung nawala na siya. Grabe. Sobrang lungkot ko. Kaya mga kababayan, yun na lang po. At sa susunod po naman, ikikwento ko sa inyo paano niya kami binuhay. Kaya pagpasensyahan nyo na po ang aking kadramahan. At ngayon, kung ayaw po nyo akong panoorin, marami din po salamat. At marami din salamat dun sa mga nanonood. Kahit 3 minuto lang yung panood nyo. Salamat naman po at pinapanood ninyo yung litanya ko tungkol sa aking magulang. Yung aking mga experience, ang aking pighati, pagluluksa sa aking nawalang ina. At sana maging inspirasyon sa inyo na balikan ninyo ang nanay ninyo o ang tatay ninyo. Ang mga magulang, kung wala sila,
hindi ka mabubuhay. Kaya sa susunod po, ikikwento ko nga po yon, yung yung nangyari sa amin nung maliliit kami na namatay ang aming ama at ang nanay namin ang siyang naging sandigan namin para kami makapag-aral, mabuhay, magkaroon ng kinabukasan, at ito na kami. Kahit papano, naibago niya kami sa hirap. Na tingnan mo, grade 6 lang siya, pero nakuha niya maging ahente ng lupa, maging ahente ng kung ano-ano. Naging real estate agent siya. Kahit yun lang ang level ng kanyang education. Saan ka pa hahanap ng pwede mo maging inspirasyon sa buhay mo? Siyempre ang aking nanay, di ba? Kaya thank you so much for listening. And yung last vlog ko na parang naka 100 plus na eh. Okay na sa akin yun. Okay na sa akin yun. Sana panoorin pa po ninyo yung iba kong mga vlog. Saka yung mga future vlog ko tungkol sa UK. Pero dadating tayo dyan. Itong January mag-i-start na akong mag-vlog tungkol sa UK. Kaya abangan po ninyo yun. Tatapusin ko na po itong December tungkol sa aking ina. Kaya ito po ulit si Paul Ocampo ng For the Way It Goes, Pinoy Living in the UK. Maraming salamat po sa inyo. Ito lang po ang paalala ko. Balikan po ninyo ang inyong ina. Lalo na po kayong mga nasa abroad. For the Way It Goes.